Sir, nakapagpalit ka na pala nito, ano? Sir, ka nagpapalit? Hindi ko lang po alam. Pero nakapagpalit ka na, ano? Hindi sa aking motor yan eh. Ah, okay. So, yan. So, pag tagkal natin ng fuel filter niya, ng fuel pump, so makikita niyo yung fuel filter niya, napakadumi na. Yan. So, isa yan sa cause kung bakit humihina or nasisira yung fuel pump. Okay? And then, okay mga sir, so meron tayo ngayon ditong Honda Beat FI. So, issue nito, humahagop yung kanyang makina. So, ipakita ko sa inyo. Ito pala. Okay. So, nakauna yung kanyang ignition switch and then dindiagnose na rin natin siya. So, check na natin itong kanyang TPS or throttle sensor. So, pag tinrottle ko siya, yan, so dire-diretso naman yung angat niya, hindi siya nagdadrop. Ano? So, kung nagdadrop kasi siya, so malamang ang sira niya is yung kanyang TPS. So, dito sa case nito, okay naman yung kanyang TPS, pero pag in-start siya, so, pakinggan nyo siya pag umi-start. So, medyo hard starting na pati. Yan. So, yan. So, mahirap nang i-start. Yun, i-start. And then, pag umi-start siya, pag pinag-throttle ka, yan, nawawala-wala. Naka-steady yung ating throttle. Yan. Pero hindi tumataas yung RPM ng motor. Okay, so lagyan lang natin sa tripod yung ating phone para hindi maalog. So punta tayo dito sa RPM niya or engine speed. Okay natin yan. And then ito throttle ko to. So yan. So sasagad ko to. Yan. So makikita nyo dito doon sa ating reading is hindi stable. Imbis na diretso siya paangat, nangyayari merong mga portion na nagdadrop yung kanyang idle. Yan. So yun yung pipix natin ngayon. So check natin yung fuel pressure niya. So gamit yung ating fuel pressure gauge. So bubunutin ko lang tong socket na to, itong hose na to papunta dito sa injector para malagyan natin siya na fuel pressure gauge. Okay, so pag tagkal nitong hose na to, safety press nyo lang to pababa. Tapos huhugutin niya pa atras. And then kabit na natin itong ating fuel gauge. And then, i-on off natin yung susian. So, yan. So, makikita nyo yung palo ng kanyang PSI is hanggang 20 PSI lang. So, ulitin ko ulit, off and then on. Yan. So, hanggang doon lang talaga siya sa 20 PSI. So, ang normal operating kasi nito, pressure is dapat pag mga Honda nasa 40 PSI yan. Ano? And then, pag ni-start natin siya, yan. So, naka-start na siya. So, hindi talaga siya nataas. So, hanggang 20 lang. Yan. Hanggang 20 PSI lang. Yan. Okay. So, ngayon, tatry natin palitan yung kanyang fuel pump. So, yan. So, yung fuel pump niyan, dito lang nakalagay. So, tatagkalin nyo lang yung 4 na nut na yan. So, 10mm ang size niyan. Ano? Okay. So, pag tagkal nitong socket na to, press nyo lang and then hila. Patas.
Baliktad. Sir, nakapagpalit ka na pala nito, ano? Sir, ka nagpapalit? Hindi ko lang po alam. Pero nakapagpalit ka na, ano? Hindi sa aking motor yan eh. Okay. So, yan. So, pag tagkal natin ng fuel filter niya, ng fuel pump, so makikita niyo yung fuel filter niya, napakadumi na. Yan. So, isa yan sa cause kung bakit humihina or nasisira yung fuel pump. Okay? And then, isa pang nakita kong mali is, yan. So, baliktad yung pagkalagay ng fuel filter. Dapat ito naka-ayon dito para hindi siya mahirap ipasok. Yan. So, yan. So, ngayon, di-disassemble natin ito. Kukuhain natin yung kanyang fuel pump. Lalagyan natin ng bago. Kasi kung bibili ng isang assembly nito, so medyo mahal kasi yung presyo nito pag isang assembly yung bibili nyo. Pwede naman itong paltan, yung mismong pump lang niya sa loob. So, yun yung papaltan natin ngayon. Okay. Okay, so pag tagkal ng fuel pump nito, so iangat nyo lang tong apat na to. 1, 2, tapos sa likod, dalawa rin. 3, 4. Okay. And then pag naiangat nyo na yan, so hilahin nyo na lang. Ano. And then tandaan nyo na lang yung position itong wire na to kasi bubunutin nyo yan. So yan. So pag nabunot nyo na yung mga wire dyan, so pwede nyo na itong hilahin. So ito yung kanyang fuel pump. Yan. So ito yung papalitan natin ngayon ng bago. Okay. So ito yung bagong fuel pump. Ito yung papalit natin. Yan. So pag natagkal nyo na itong luma, itong mga wire nya ililipat nyo dito sa bago. So yan. So may ano naman yan, markings. So yung negative dito sa black and then yung red dito sa positive. Okay. Tapos pwede nyo na ibalik dito. Huwag nyo pa nakakalimutan ilagay itong kanyang o-ring. Okay, so balik na natin itong bago niyang filter. So dapat, kung kanina, pag yung kinalas natin isa magkaganon siya. Yan, so dapat nakaganon. Okay, so pagkabit nito, meron yan dalawang lock dito. So itatama nyo lang yung dito sa pin na ito, na dalawa. Huwag nyo nga pala kalimutan ilagay yung o-ring na yun. Kasi singaw yung gas niyan pag wala yung o-ring. Okay. So pag naikabit nyo na na ganyan, ikot nyo lang ng counterclockwise. Para mag-lock. Yan. So pag narinig nyo na nag-click, so ibig sabihin, okay na yan. Okay. And then balik na natin itong kanyang wires dito. Yan. So maganda kung bago nyo tagkalin itong mga wire na to para hindi magkabali-baliktad. So picturean nyo muna para meron kayong reference. Okay. So nakabit na natin yung mga wirings nya. So pwede na natin ito yung balik dun sa kanyang fuel tank. Okay. So yan. So wag nyo rin kalilimutan ibalik tong rubber na to kasi pag di yan nakabit dito, pag nagpultang kayo, tatagas dito yung gas. Okay, yan. So, balik na natin. Okay, so naikabit na natin yung kanyang fuel pump. Nabalik na rin natin yung kanyang wirings tsaka yung hose. So try natin ngayon yung tingnan yung kanyang fuel pressure kung nasa standard na. Okay, so on ka lang tong ignition switch and then tingnan natin yung gauge. Yun. So napansin nyo nasa 40 na siya, lampas pa ng konti. Okay. So yan. So kanina nandyan lang siya sa 20. So ngayon i-off ko ang susi and then on ko ulit. So yan, so napansin nyo nasa 40 plus na siya. Okay? And then ngayon try naman natin siyang start. Yun.
Kanina hard starting yan. Pag pindot, nakakailang pindot tayo bago siya start. So ngayon, so one click na lang. So try ulit natin. And then start. Yan. So yan. So madali na siyang start. And then kanina, pag tinrottle natin, napugak siya, pumupugak-pugak. So ngayon, try natin i-throttle. So, apakan lang natin, nagalaw. So, yan. So, okay na. So, responsive na ulit yung throttle niya. Kanina kasi, kung hindi man delay, palyado. Kasi kanina, pag nakagano na, naka-minor pa rin, and then saka lang siya nabigay ng, so, paiba-iba. Pero ngayon, yan. So, dire-diretso na siya. Okay, so, yun. So, solve na yung problema nitong Honda Beat na to. So, buuin ko na lang yung kaha niya and then, balik na lang ako mamaya. Okay, so, naibalik na natin yung kanyang kaha. So, yan. So, idadiagnose na lang ulit natin siya para sure na wala na ang problema. Okay, so, punta lang tayo sa Honda. And then, all models and then sa B. And then, Beat FI. Yan. Engine data. Tapos start natin yung engine. Yo. So yung RPM niya okay pa naman.